Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa mahahalagang balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong Huwebes ang pamahagi ng titulo ng lupa at Certificates of Condonation with Release of Mortgage o COCROMs para sa mga Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs sa Rehiyon 11. Ang palatuntunan ay ginanap sa Panabo City Sports Complex sa bayan ng Panabo, Davao del Norte. Narito naman ang kabuang talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa naturang kaganapan. Ang rehiyon ng Davao ay may espesyal na bahagi sa aking puso. Hindi ko po malilimutan ang mainit na suporta at pagmamahal na pinadama ninyo sa akin noong panahon ng kampanya at sa bawat na pagkakataon na mapupunta ako rito sa rehiyon ninyo. Dahil dito, masaya akong masaksihan ang patuloy na pag-unlad ng inyong lugar. Hangad ko na sa susunod na pagbisita ko rito ay pasisinayaan na natin ang Tagum City Bypass Road at ang Island Garden City of Samal Circumferential Road. Sa 2026 pa raw po matatapos, pero mas maganda kung mas maaga at pipilitin natin mas mabilis at mas maganda pa ang pagpapatayo na yan. Hindi lang po yan, inaabangan din ang pagbubukas ng Carmen Tagum City Coastal Road. Tiyak na makakatulong ito sa pagpapabuti ng sitwasyon ng trapiko at pagpapabilis ng galaw ng inyong transportasyon at pagpapaunlad ng negosyo, turismo, agrikultura. Mas bibilis ang biyahe ng mga produkto, mas magiging madali na ating maipaparating ang mga tourist spot tulad ng mga beach, mga ilog at mga parks dito. Lalo pa natin maitatampok ang angking talento ng mga Davaoenyo sa buong bansa at sa buong mundo. Para po sa kaalaman ng lahat, nag-organize po ang tanggapan ng Pangulo, katuwang ang Department of Education ng isang parole-making contest. Sa 148 pampublikong paaralan na lumahok, ang Panabo City National High School ang nanalo bilang second place nitong Pasko na ito. Ipinamalas ng mga estudyante ng Panabo City National High School ang galing, ang husay at pagkakamalikhain. Kaya naman, buo ang aking suporta sa lahat ng mga proyekto at programang naglalayon na maisulong ang pagpapalawig ng turismo, pag-asenso ng inyong rehiyon at pagkilala sa inyong galing. Itong araw po na ito ay isang patunay sa pangako kong iyan. Narito ako upang ipamahagi ang mga sertipikong magpapalaya sa ating mga Agrarian Reform Beneficiary sa inyong pagkakautang sa lupang pang-agraryo. Ang paggawad ng mga Certificate of Condonation with Release of Mortgage o yung tinatawag nating COCROM
ay bahagi ng pagpapatupad ng isang bagong batas, ang New Agrarian Emancipation Act. Ang programang ito ay naglalayong gawing ganap na pagmamay-ari ng ng inyong mga sinasaka. Ibig sabihin, wala na po kayong iisipin na babayarang amortisasyon, interes at iba pang mga surcharge. Sa madaling salita, lahat ng inyong utang burado na, limpyo na tanan. Sa buong Region 11 ay magbibigay tayo ng mahigit 11,000 kokrom para sa mahigit 9,000 benepisyaryo. Ito ay may kabuuang lawak na mahigit 13,000 ektarya na nakakahalaga ng mahigit 600 milyong piso. Una natin igagawad ngayong araw ang mga kokrom sa mga benepisyaryong nagmumula sa probinsya ng Davao de Oro, Davao del Norte, Davao Oriental. Bago matapos ang taon, ay isusunod naman natin para sa mga Agrarian Reform Beneficiary sa Davao del Sur, Davao Occidental at sa Davao City. Mahigit 600 e-title sa mga ARBs mula sa Davao del Norte, del Sur ang ating ipapamahagi nang sa gayon magkaroon na ng sariling titulo sa lupang inyong sinasaka. Ito naman ay alinsunod sa proyekto ng DAR, gaya ng split project at ng land acquisition and distribution. Ito ang layunin nito ay mas pabilisin ang paghahati ng lupa para sa ating mga farmer beneficiary at ang pamamahagi ng mga lupang sakahan para sa mga magsasakang walang sariling lupain. Kaya naman, nagpapasalamat tayo sa World Bank dahil katuwang sila ng DAR sa pagpapatupad nito. Bukod pa rito, mamamahagi rin tayo ng mahigit 140 Certificate of Land Ownership o CLOA sa Davao City. Patuloy po ang pagsisikap ng gobyerno na mabigyan kayo ng mga proyekto na makakatulong sa pagpapalago ng inyong mga sakahan at magpapatatag sa sektor ng agrikultura. Kaya ngayong araw, ipinagdiriwang din natin ang tagumpay ng bunga ng inyong pagsisikap, ang inyong sakripisyo at determinasyon. Makakaasa kayo na sa bagong Pilipinas, hindi namin kayo pababayaan. Ang paglilingkod sa inyo ay ang nagbibigay sa amin ng inspirasyon para magsumikap sa aming tungkulin. Sa ating mga minamahal na benepisyaryo, sana po ang aming handog ay makapagbigay sa inyo ng bagong simula. Naway gamitin ninyo ang pagkakataong ito upang palaguin ang inyong mga sakahan at itaguyod ang kinabukasan ng inyong mga pamilya at ng ating bansa. Mabuhay ang ating mga magsasakang Pilipino! Mabuhay ang bagong Pilipinas! Daghang salamat! Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, pinangasiwaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panunumpa ng mga bagong promote na General at Flag Officers ng Armed Forces of the Philippines o AFP nitong Miyerkules, Disyembre 4 sa Palasyo ng Malacanang. 36 na mga bagong promote na General at Flag Officers ang nanumpa sa Commander-in-Chief sa naturang kaganapan. Atin ang pakinggan ang kabuang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. First of all, allow me to congratulate the newly promoted generals and flag officers of the armed forces. This achievement is a clear reflection of how your expertise, your discipline, and commitment to the nation have come together in pursuit of the welfare of our people. For almost 90 years, 89 years it has been,
The armed forces of the Philippines has been the bedrock of our sovereignty, a vital force that protects our land, our people, our freedoms. But this gathering reminds us that the true measure of service is not found in accolades or ranks or promotions. It lies in the fulfillment of your duty to uphold the integrity of our nation and to ensure the safety and security of every Filipino citizen. And this year, you have shown what excellence in public service looks like. Last month, the AFP launched the Combined Coordination Center at Camp Aguinaldo in partnership with the United States Indo-Pacific Command. It is a leap forward in our modernization efforts, reinforcing our interoperability with allies and strengthening our defense capabilities under the Mutual Defense Board concept plan. You have also concluded the 8th iteration of AFP Joint Exercise Dagitpa or Dagat Langit Lupa, sharpening your tactics, techniques, and procedures. These exercises equip our forces as they address evolving security threats and operationalize the comprehensive archipelagic defense concept. Beyond military operations, you have been instrumental in providing humanitarian assistance and disaster response during some of our darkest hours. In the wake of severe tropical storms Christine, Nika, super typhoons Leon and Pepito, your swift and coordinated efforts saved many, many lives. These actions remind us that the AFP is a force of compassion. However, we continue to face complex and dynamic challenges, threats to our sovereignty, lawless elements that undermine peace, and the increasing frequency of natural disasters. These require us to remain steadfast, resourceful, unyielding in our resolve. As stewards of our national defense, you bear the solemn responsibility of ensuring the security of our land, of our seas, of our skies, our cyberspace. In defending our waters, we must uphold international maritime laws, deepening our commitment to regional peace and cooperation. By fostering coordination amongst nations, we can safeguard stability while advancing our collective interests. Diplomacy rooted in strong legal foundation is our most effective instrument in navigating these endeavors. Equally, we must continue to empower our troops to serve our communities better. Train them to respond not only with skill, but with empathy, ensuring that their actions reflect the highest ideals of public service. After all, the stars on your shoulders signify the responsibilities you now carry, the trust of the Filipino people, the security of our nation, and the future of generations yet to come. Every decision we make now, every action that we take, will help shape the course of our republic. As our senior officers of the Armed Forces of the Philippines, I enjoin you to lead with honor, serve with integrity, and inspire others with your example. Stand with your troops, stand for the Constitution, and above all, stand for the Filipino people. This administration will remain your steadfast partner in strengthening our institutions and upholding the rule of law so we can build a bagong Pilipinas that is stronger, that is more secure, more equitable for all. Mabigat man ang inyong sinumpang tungkulin, marami mang hamon ang kailangan harapin. Makakaasa kayo na ang buong bansa ay kasama ninyo, nagdadasal para sa inyong kaligtasan, sumusuporta sa inyong mga hakbang, at umaasang maglilingkod kayo ng may katapatan sa ating bayan. Higit sa lahat, isulong natin ang mga pangarap ng bawat Pilipino sa pamamagitan ng bawat misyon na naitupad natin, bawat sakripisyong inaalay, at bawang hamong tinapatan ng tagumpay. Maraming salamat. Mabuhay ang Armed Forces of the Philippines. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, sa kaparehong araw ay dinaluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ika-33 Anti-Terrorism Council o ATC regular meeting and year-end celebration sa Palasyo ng Malacanang. Sa naturang kaganapan ay tinanggap ni Pangulong Marcos ang taunang accomplishment report ng ATC para sa 2024. Ito ay iprinisinta ni ATC Chairperson at Executive Secretary Lucas Bersamin, Vice Chairperson at National Security Advisor Eduardo Año at Secretariat Head at National Intelligence Coordinating Agency o NICA Director General Eduardo De Leon. Narito naman ang kabuang talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa nabanggit na pagpupulong. Today, we pause to celebrate the achievements and honor the dedication, the resilience, and teamwork of the Anti-Terrorism Council. It's a time to reflect and to express our gratitude and renewed commitment to a bagong Pilipinas, where safety and peace are not exceptions, but are expectations. The mission of the Anti-Terrorism Council extends beyond neutralizing terrorist threats. It aims to prevent them altogether. By implementing programs that prevent counter-violent terrorism, we address the roots of radicalization and foster trust within our own communities. When we empower local leaders and engage the youth and provide avenues for dialogue, we are building a safer, more united Philippines. These efforts plant the seeds of hope, the seeds of resilience, ensuring that every Filipino can enjoy and benefit from the fruits of peace. Terrorism is a global challenge, and the Philippines has stepped up as a reliable and proactive partner in the fight against it. By strengthening ties with international allies, the United Nations, and regional organizations, we have elevated our capabilities to address transnational threats. These partnerships showcase our nation as both a beneficiary and a contributor to global security, embodying the Filipino values of solidarity, shared responsibility, all for a peaceful world. This year, the Anti-Terrorism Council has achieved significant milestones in dismantling threats and fortifying our nation's security. By disrupting terrorist organizations and limiting their resources, we have sent an unequivocal message. The safety of our people is our topmost priority, and it will always remain so. The freezing of assets linked to terrorism, coupled with successful prosecutions, underscores our nation's determination to uphold the rule of law. These measures not only safeguard our own communities, but also affirm our commitment to accountability, justice, and peace. Another noteworthy achievement is our progress towards exiting from the Financial Action Task Force, or FATF, gray list. This is a very, very important item. I know that it's not spoken about a great deal in the public domain, but nonetheless, as a obstacle to the continuing transformation of our economy, to the continuing transformation of our place in the world, this, us exiting from the gray list, is a significant move. This milestone will benefit millions of Filipinos, from smoother remittances for overseas workers to increased investor confidence that bolsters our economy. These successes were made possible through the collaboration of various agencies, private sector stakeholders, and tireless public servants. It reminds us that when we move as one, we can achieve goals that resonate across borders, across generations. Let me acknowledge once again those who have been recognized earlier. The work we do requires constant evolution
Terrorism, fueled by advancing technology and shifting tactics, demands a response that blends strength with humanity, vigilance with compassion, and strategy with foresight. This administration firmly supports the Council's mission. Together, we will continue investing in initiatives that balance decisive action with inclusive approaches, ensuring a future where peace is not a fleeting ideal, but a continuing and lasting reality. As we approach the close of the year, let us take a moment to reflect on how far we have come. The achievements, of course, that we celebrate today are triumphs over the challenges that we have faced. Yet, far more than that, they are investments for a brighter tomorrow. To the women and men of the Anti-Terrorism Council, your dedication and service has turned this vision into reality. May these achievements inspire us to aim higher, work harder, and dream even larger. Maraming salamat sa inyo. Mabuhay ang Anti-Terrorism Council. Mabuhay ang bagong Pilipinas at Merry Christmas and Happy New Year. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, opisyal ng Armed Forces of the Philippines o AFP, tiniyak na walang ugong ng destabilisasyon sa hanay ng militar. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Nympha Asuncion. Tiniyak ni AFP Intelligence Command Head Lieutenant General Ferdinand Barandon na walang dapat ikabahala ang publiko dahil walang namumuo at wala ring usap-usapan ng kudita sa hanay ng militar sa gitna na rin niya ng inihaing impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ginawa ni Barandon ang pahayag sa kanyang pagharap sa Commission on Appointments o CA para sa promotion niya at ng iba pang military officials. Sa pagdinig ng CA Committee, natanong ni Congressman Marvin Marino kung may dapat pang ikatakot kapag mayroong impeachment cases laban sa ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Tuloy ni Barandon, profesional at mission-oriented ang mga miyembro ng AFP. Susunod niya sila sa chain of command. Narito ang bahagi ng pahayag ni Barandon. The Armed Forces of the Philippines, sir, there's nothing to worry about. Because again, I would like to emphasize, as mentioned by the Chief of Staff, we'll be mission-focused and we will abide by the duly constituted authority. Mula Senado, ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Armed Forces of the Philippines o AFP hindi matitinag sa posisyon nito sa West Philippine Sea sa kabila ng mga birada ng China laban sa Pilipinas. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni J. Mark Dagala. Nangingigilan ang Armed Forces of the Philippines na hindi ito magpapatinag sa posisyon nito sa West Philippine Sea. Ito sa kabila na rin ng mga birada ng China sa ito hindi factual o hindi makatotohanan ng pag-aangkin ng Pilipinas sa nasabing karagatan. Ang kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Admiral Roy Vincent Trinidad, may mga maling impormasyon na sinasadya anyang ipakalat na ang layunin ay linlangin ang publiko. Subalit hawak anya ng Pilipinas ang mga lehitimong dokumento na magpapatunay sa pag-aangkin nito sa mga teritoryo sa West Philippine Sea, gaya ng desisyon ng International Tribunal on the Law of the Sea o ITLOS at ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ginawa ni Trinidad ang pahayag kasunod ng pinakauling insidente ng pagigipit ng China sa Pilipinas, partikular na ang sinapit ng mga mangingisda sa Rizal Reef, kaya din ang pagbangga at pagbomba ng tubig ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas sa bawat de Masinloc maging sa Escoda Shoal. J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Sa iba pang mga balita, pamahalaan tiniyak na nakatutok sa kalagayan ng mga Pilipinong nasa South Korea sa gitna ng tensyong nararanasan doon. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. May protective measures na nakalatag ang pamahalaan sa South Korea para sa mga kababayan nating naroroon at ito'y sa gitna ng nararanasan tensyon na humantong pa sa pagdedeklara ng batas militar. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Foreign Affairs Department Undersecretary Eduardo de Vega na bukod sa Embahada ng Pilipinas ay kumikilos din ang Labor Attaché ng Department of Migrant Workers upang matiyak na nasa maayos ang mga Pilipino doon. Pamalagian ani de Vega ang ginagawang pagkontak nila sa mga Filipino leaders at mula doon ay makuha ang kailangang impormasyon hinggil sa kalagayan ng mga Pinoy sa South Korea. Pati ang pamahalaan ng South Korea, sabi ni de Vega, ay lagi anya nilang nakakaugnayan at welcome naman anya sa kanila ang Pilipinas sa gitna ng malakas na relasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Matatandaang nagdeklara si South Korean President Yoon Suk Yeol ng martial law dahil sa umano'y anti-state forces at banta mula sa North Korea na ikinagulat naman ng mga Koreano. Yung embassy palagi at saka yung nandun yung labor attaché ng Department of Migrant Workers, yung DMW, palagi kinokontak yung mga Filipino leaders para makuha yung kanilang data, datos kung kamusta naman yung mga Pilipino, kung anong problema. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Mary Jane Veloso posibleng sa Pilipinas na magpasko ayon sa Department of Justice o DOJ. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Michael Rogas. Magtuturo na bukas, December 6, ang isang team ng Department of Justice sa Indonesia para makipag-ugnayan sa kanilang counterpart kaugnay ng pagpapawi kay Mary Jane Veloso, ang Pinay na nahatulan na makulong dahil sa kasong may kinalaman sa droga. Ayon kay Justice Undersecretary Raul Vasquez, paplantsahin nila sa pamahalaan ng Indonesia ang mga hakbangin para maibalik na sa Pilipinas si Veloso. Kung wala daw magiging sagaban, malaki ang posibilidad na dito na magpasko sa Pilipinas si Veloso. Kumpiyansa naman ang DOJ na magiging madali na lamang ang proseso sa panig ng Pilipinas kapag naayos na sa Indonesia ang mga kaukulang dokumento. Ito si Michael Rogas para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, pamahalaan hindi lugi sa bentahan ng 40 pesos kada kilong bigas sa Rice for All program. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Siniguro ng Department of Agriculture na hindi ikalulugi ng pamahalaan ang pagbebenta ng murang kadiwa rice sa halagang 40 pesos ang kada kilo. Paliwanag ni DA spokesperson na Asik Arnold de Mesa, nasa 37 to 38 pesos lamang ang kuha ng Food Terminal Incorporated sa mga supply nito ng bigas, kaya maaari itong ibenta sa 40 pesos ang kada kilo. Magkahalong local at imported rice din ang ibebenta sa naturang programa. Wala rin anyang dapat ipag-alala ang mga mamimili dahil maayos na kalidad ng well-milled rice ang ibebenta sa Rice for All. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, panukala para ipawalang bisa ang mga pinekeng birth certificate ng mga dayuhan, mabilis na lumusot sa komite. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Kathleen Forbes. Inaprobahan na ng House Committee on Population and Family Relations subject to style ang panukalang batas na ipawalang bisa ang mga pinekeng birth certificate ng mga dayuhan sa pamamagitan ng administrative proceedings. Ang House Bill 11117 ang resulta ng investigasyon ng Quad Committee kung saan lumabas na maraming Chinese nationals ang nakabili ng mga lupa at ari-arian dahil sa pinilabas
na sila ay mga Pilipino. Ayon kay Quadcom Coach Benny Abante, inihain nilang panukala para matigil na ang kalakaran ng pamimitin ng birth certificate. Umaasa rin si Abante na mapagtibay ang panukala bago pa matapos ang 19th Congress. Una nang inaprubahan ang naturang panukala na kinonsolidate kasama ang Philippine Civil Registry Bill. Ngunit ayon kay Vice Chair Olga Po, may atas ang liderato ng Kamara na gawin ito prioridad kaya ito ay magiging stand-alone bill na. Ito si Katin Forbes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, pagbuo ng pangmatagalang solusyon sa epekto ng kalamidad, prioridad ng Office of Civil Defense o OCD. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Hazel Morada. Isinusulong ng Office of Civil Defense o OCD ang pangmatagalang solusyon sa epekto ng kalamidad na tumatama sa bansa. Sa parehong ng RP3 alert, sinabi ni OCD Mimaropa Regional Director Mark Victoria na bumubuo ng mga estratehiya ang NDRRMC para sa disaster rehabilitation and recovery. Naging impact po ng mga, hindi lang po nagsama ng panahon, iba-iba kong hazard, ay na bumubuo tayo ng mga estratehiya. Meron po tayong tinatawag na disaster rehabilitation and recovery para po dun nga sa mga nagiging problema natin ng mga nakaraang sakuna para hindi na siya maulit. Gayaan niya ng Department of Human Settlements and Urban Development na may alok na murang pabahay sa mga mahihirap na pamilya na nasa high-risk area sa Mimaropa. Patuloy din ani Victoria ang koordinasyon ng OCD sa mga lokal na pamahalaan para matukoy ang mga ligtas na lugar para sa relokasyon ng mga apektadong residente. Mula RP3 Alert, ito si Hazel Morada para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ng mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Sufficiency level ng bawang sa Region 1 nasa 11%. Consolidation ng garlic farmers pinagtitibay. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Kaan pailangan ang masinunuot ti Department of Agriculture ti presyo ti bawang iti Region 1 ita nga bulan ti Disyembre ginggana iti muna a quarter ti 2025. Segon iti ahensya at ti 11% sufficiency level ti bawang iti region. Impeteng ti ahensya at ti supply can demand ken ti panagraira dagiti imported a bawang dagiti kitkitaan da para iti presyo dagiti nasao nga produkto. Ilaklon ti opisyal ang runaan ang mga dikdiktar ti presyo ket dagiti traders. Gapo ti data nasken apapigsaan da dagiti nagduduma nga asosasyon tapno manggan ti arungaing dagitoy. Itagdamagay ayam ti presyo ti bawang iti 180 pesos aging nga 200 pesos iti merkado iti Ilocos Norte. Manipod dito'y syudad ti Lawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Agoo, mga batang nasa edad 0 to 5 years old nakibahagi sa rehistro bulilit sa lalawigan ng La Union. Narito si Glenda Sarak para sa balita. Balay giti rehistro bulilit ng sayang kate Philippine Statistics Authority ni PSA La Union ije Kadaklan, San Fernando City, La Union. Indolwan dayto ni PSA La Union Chief Statistical Specialist Dr. Danites Timido. Te rehistro bulilit kat may sa kariti inisyatiba ti PSA nga agtartarigagay amang rehistro karito bing nga agtawan iti 0 aging gat lumatap na may panamnama nga amin a Pilipino. Pakiramanan dagito bing kat maadan iti access iti benepisyo nga
papa-IT National ID. Mainagi traytoy al-alukuyan ti PSA La Union dagiti naganak nga rehistruda dagiti babasit nga anak da iti PhilSys wenno iti National ID. May basar iti datos ti PSA da Oktubre 31 at dante 701,370 a Pilipino anak rehistro iti PhilSys ditoy La Union. Manipod aggo La Union, Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Mamamayan ng lungsod ng Borongan lumahok sa pakikiisa ng Comelec Borongan City sa nationwide kick-off ng ACM Roadshow. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Socaberia mula sa Borongan. Pinangunahan ni Borongan State Election Officer Regional Attorney and Comelec Eastern Visayas Attorney Blessed Desiree Enciso Duzon kay podadton iya mga kawan nga pakiisan ira buhatanan automated counting machine ACM Roadshow para hiton 2025 national ug local elections sa gimbuhat Alabian City Hall ang Lunes, Disyembre 2. Ini nga roadshow gimpakita og gimbuhat adton live demonstration ang mga paggamit ang ECM nga nagserbiliwat nga voters education nga ginpartisiparan han mga mulupihan syudad. Ginsayod ni Attorney Dawson adton enhanced feature sini nga ECM nga mas transparent daw good kumparahan na una counting machines nga ginamit ang komisyon na naglabay nga mga eleksyon. Iginpahayagan State Election Officer DYSRP Borongan nga magdudumara adton ira buhatan ng ECM roadshow mga kolehiyo nga mga barangayhan syudad hamasnod nga mga adlaw nga datugtob iton Enero 30 sunod nga tuig iton 2025. Tika nga syudadan Borongan Socaberia, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Socaberia mula sa Borongan. Dumako naman tayo ngayon sa Sogod, bayan ng Bato sa lalawigan ng Leyte, nakatanggap ng 1,000 sako ng bigas mula sa pamahalaan ng Japan. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Jevic Epiz. Nadawat na sa lungsod sa Bato, probinsya sa Leyte ang donasyong bugas gikan sa Government of Japan's Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries UMAF Japan. Sa paginabi sa Radyo Pilipinas kang Hazel Dynamiel, MSWDO sa lungsod sa Bato, iyang gibutyag nga sa kinatibukan niabot sa 1,184 ka bags sa bugas ang ilang nadawat gikan sa DSWD Field Office 8 din dito giton over ang naasoy nga donasyon niadtong nakalabay nga semana. Matud pa ni Miel nga naasoy nga mga bugas gihatag sa mga pamilyang napiktuhan sa nakalabay nga bagyong Christine. Niadtong adlaw nga Lunes, gihimo ang distribution sa 800 kapin ka sako sa bugas sa islang barangay nga Barangay Dawahon, din ang tanang pamilya sa isla mao ay recipient sa naasoy nga mga bugas. Kahinumduman nga niadtong naging semana, formal nga nadawat ni Undersecretary sa Disaster Response Management Group sa DSWD nga si Diana Rose Cahepe, uban ni National Food Authority OIC Deputy Administrator Mario Granada ang 300 metriko tolinada nga bugas o niabot sa 10,000 kasako sa ginaling nga bugas. Kini nga donasyon ubos sa Tier 3 program sa ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve o APTER. Apil usab sa nakadawat sa naasoy nga donasyon ang lungsod sa Kapukan, Kalubian, Dulag, Palo, Merida, Biniyaba, Hinongos, Hindang, Inupakan ug lungsod sa Bato, probinsya sa Leyte. Gikan sa Sugod Southern Leyte, Jevic Epis para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jevic Epiz mula sa Sogod. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Mindanao.
CDRMD nakatanggap ng award bilang Beyond Compliance City mula sa Gawad Kalasag. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Garbog kalipay sa Cagayan de Oro City ang lain na usab nga pasidungog nga nasungkit sa City Disaster Risk Reduction and Management Department kon CDRRMD Bag-Ohay lang. Gidawat mismo ni CDRRMD Head Nick Hadagat ang award isip usa sa National Awardee sa Beyond Compliance City atol sa gipahigayong 24th Gawad Kalasag National and Regional Awarding Ceremony. Lakip sa pasidungog nga nakuha sa CDRRMD ang Advanced Local Government Emergency Management and Response Team sa GEMS category isip Regional Awarding ning tuiga. Matod ni Habagat, ang awarding ceremony gipahigayon mismo dinhi sa syudad. Ang maong kalihukan gipasiugdahan sa Northern Mindanao Regional Disaster Risk Reduction and Management Council adlaw Biyernes, Nobyembre 29, 2024. Ang pasidungog nagpamatungod pag-usab sa kahanas sa mga personahe o maayong pagdumala sa CDRRMD ilabi na sa pagpangandam o pagtubag sa bisan unsang matang sa emerhensya o kalawidad din hining syudad. Gikan sa RP1 Cagayan de Oro, Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Puntahan naman natin ang Zamboanga. 83 million pesos na halaga ng agricultural machinery ipinamahagi ng Department of Agriculture o DA sa mga magsasaka sa lalawigan ng Zamboanga del Sur. Narito si Leslie Cubol para sa balita. Kapin sa 83 milyones ka pesos nga kandidad sa mga agricultural machinery ang ipangapod-apod sa Department of Agriculture Regional Office 9 o DA9 sa mga maguma sa lalawigan sa Zamboanga del Sur. Ang mga kasangkapan gitunol sa DA9 sa 43 ka mga farmers association sa mga lalawigan. Sumala ka engineer Marcos Aves Sr., Regional Executive Director sa DA9, mikabat sa 73 ka mga agricultural technology ang ilang gitunol sa daghang laing kahugpungan sa mga maguma sa mga probinsya. Gitataw ni Red Aves nga ang mga makinarya gyapod-apod pinagi sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization of PELMEC aron mapalambo ang pagpanguma og mutaas ang produksyon sa humay sa Zamboanga del Sur ilawom sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEP Mechanization Program sa kagamhanan. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini Celeste Cubol para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Leslie Cubol mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Butuan. Commission on Human Rights o CHR sa Caraga Region nais na makamit ang zero incident na paglabag sa karapatang pantao. Natatanggap na reklamo patuloy na bumababa sa taong 2024. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Jocelyn Morano. Nagkaubos ang ihap sa mga giimbestigahang kaso sa Commission on Human Rights kung CHR Caraga, kalabot na sa mga insidente nga na-violate ang tawhanong katungod karong tuig 2024. Apan naminado si CHR Caraga OIC Regional Director Attorney Luan Sembrano Ramos nga magkapaalarma ang mga kaso kay ang kasagarang idangup nga reklamo sa CHR Caraga mao man ang torture, red tagging ug violence against women and children. For this year alone, most of the cases investigated by CHR are torture cases, red tagging cases, and mayroon din kaming mga kaso on VAUSI and
violations involving children. Si Attorney Luan Sembrano Ramos, OIC Regional Director sa CHR Caraga, panawagan sa CHR Caraga sa mga biktima, mamahimong idangop ang ilang reklamo pinaagi sa ilang Management Information System monitoring outlet kun mismo diin ang mga biktima sa human rights violations mamahimo ng reklamo gamit ang online platform. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Puntahan naman natin ang Iligan. Mga kababaihan sa Iligan City lumahok sa Women's Bazaar bilang pakikiisa sa Paskuhan Festival sa lungsod. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Sharif Timhar Habib Majid. Misalmot sa Women's Bazaar ang nagkadaiyang asosasyon sa mga kababaihan gikan sa laing-laing barangay sa Dakbayan sa Iligan isip pakigyusa sa tibok bulan nga kasaulugan sa Paskuhan Festival sa Dakbayan. Gipangunahan kini sa Iligan City Government pinaagi sa Gender and Development Division. Matudis ang gunyang palusod Chair on Gender and Development Rosalie Queenie Belmonte. Tabang kini aron mapakita og mapalambo ang produkto sa mga kababaihan sa Dakbayan. Gipasug daw sab niya nga nagpamatuod kini nga lig-on og nagkahiusa ang kababaihan sa Dakbayan. Mingon sa si Palao Abaca Handicraft o Pabahandi Women's Association President Adelaida Libro Rico nga suportado kanila ang lokal nga kagamhanan ug dako nga tabang ang maong bazaar aron mabaligya ang ilahang mga produkto. Opisyal nga gilusad ang Women's Bazaar nitong Martes, Disyembre 3 hangtod Disyembre 28. Naglangkob kini sa Siam Castols nga nagpakita sa nagkadaiyang produkto sa mga kababaihan sa Dakbayan. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sharif Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Sharif Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Suportado ng mobile app-based tour builder Enstack ang Tatak Pinoy Strategy Program ng Department of Trade and Industry o DTI. Layunin ng programang tulungan ang mga Filipino small and medium businesses o SMBs. Sa isang pahayag, sinabi ni Enstack Chief Executive Officer at co-founder Macy Castillo na malaki ang papel ng inisyatibo ng DTI sa pagpapaunlad ng mga industriya ng Pilipinas sa pamamagitan ng inobasyon, pagiging inklusibo at kakayahang maging globally competitive. Ang Tatak Pinoy Strategy ay isang multi-year program na nais i-empower ang mga Filipino entrepreneurs sa pamamagitan ng pagpopromote ng sopistikadong produkto, pagpapalawig ng market reach at pagpapahusay ng produksyon. Anang Enstack na mayroon ng halos 200,000 online stores sa platform nito, nakikibahagi ito sa bisyon ng DTI sa pamamagitan ng pagbibigay ng direct-to-consumer platform na nagpapahintulot sa Filipino SMBs na magkaroon ng sariling kontrol sa kanilang mga negosyo. Pagbabanggit ni Castillo, nagbibigay ang platform ng built-in payments, inventory management, at extensive delivery options na siyang tumutulong sa mga sellers upang maabot ang mga customers sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Maliban sa accessible onboarding, targeted training at user-friendly tools, anang Enstack tinutulungan din nila ang mga entrepreneurs, lalo na ang mga kababaihan na mayroong limitadong technological knowledge na magtatag ng ligtas na online stores. Tinutugunan ng platform ang banta ng cybersecurity at nagbibigay ng reliable checkout solution para mapangasiwaan ng mga seller ang kanilang payments at shipping.
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maglalaan ang Lopez-led Energy Development Corporation o EDC ng 30 billion pesos capital expenditure o CAPEX para sa geothermal power projects nito sa susunod na taon. Iniulat ni EDC Chief Financial Officer Erin Avante na sumasailalim pa sa pag-aproba ng board ang naturang halaga. Popondohan ng borrowings ang proyekto, ani Avante. Gagamitin ang pondo para sa drilling ng geothermal power prospects at iba pang proyekto tulad ng Battery Energy Storage System o BESS. Batid na una nang nabigyan ng EDC ng surface exploration at drilling rights na kilala rin bilang Preliminary Survey Assignments plus Exploration o PSPE para sa dalawang greenfield geothermal projects sa Indonesia. Ito ang Kotosani Tanjung Bingkung at Bora Pulu na mayroong tinatayang kapasidad na 40 megawatts o sa bawat concession area, mayroong kombinasyong pamumuhunan na $228 million kada area. Mayroon ding concession ang kumpanya sa Graho Nayabu sa Sumatra, Indonesia. Nangako rin itong ipagpapatuloy ang pre-development activities sa geothermal concessions nito sa Chile at Peru. Sa kasalukuyan, patuloy ito sa pagpuproduce ng 24/7 renewable energy at tinatrabaho na ang pag-reinforce ng steam supply upang tiyakin ang paglilikha ng mas malinis na power na may completion ng 83 megawatts ng bagong geothermal plants ngayong katapusan ng taon. Mayroong mahigit 1,464.5 megawatts total installed capacity ang EDC. Sakop nito ang halos 20% ng total installed renewable energy capacity ng bansa. Ang 1,169.85 megawatts geothermal portfolio nito ay 80% ng total installed geothermal capacity ng bansa. Ito ang naglalagay sa Pilipinas bilang ikatlo sa pinakamalaking geothermal producer sa mundo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pangwakas sa ating balita negosyo at kalakalan, nakumpleto na ng Grab Philippines ang pagpapatayo nito ng Grab Ascenso Center sa Marikina City, isang 1.5 hectare facility na layuning paghusayin ang kakayahan at oportunidad ng mga driver, rider at merchant partners kasama na ang motorcycle taxi platform Moveit. Sinabi ni Grab Philippines Country Head Ronald Roda na magbibigay ang center ng mga programa sa onboarding, skills training, road safety assessments at digital capacity building. Alinsunod ang inisyatibo sa pangako ng Grab na lumikha ng 500,000 oportunidad pangkabuhayan na nagsisilbing katunayan sa misyon ng kumpanya na magpaunlad ng buhay ng mga tao sa pamamagitan ng teknolohiya at inobasyon. Nakatakdang palitan ng center ang kasalukuyang Grab Partner Center at tampok ang expanded facilities, state-of-the-art road safety training area, enhanced onboarding spaces at upskilling areas para sa Grab at Moveit partners. Pinuri ni Transportation Secretary Jaime Bautista ang proyekto at binansagang model of public-private collaboration. Binigyang diin ito ang papel ng kolaborasyon sa pagsusulong ng transportasyon at paglilikha ng kabuhayan sa transport workers. Inaasahang magiging fully operational ang Grab Ascenso Center sa unang quarter ng 2025. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito si Bea Gaza de Guzman para sa Radyo Pilipinas World Service. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat, Bea, para sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Narito naman ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Ibinigay ng Rain or Shine ang unang talo ng Eastern sa PBA Commissioner's Cup 99-81 sa larong ginanap sa Ninoy Aquino Stadium sa Maynila. Nakapagtala ng double-double si Elasto Painters import Dion Thompson sa kanyang debut kung saan nagtapos ito ng may 21 puntos at 15 rebounds habang nagdagdag si Santi Santillan ng 18 puntos para mapaganda ang kanilang record sa 1-1. Nagambag naman sina Kaylan Chongson at Keith Datu ng tig 10 puntos bawat isa habang malaking tulong din ang 8 puntos na nagawa ni Sean Ildefonso. Nasayang naman ang 30 puntos at 12 rebounds ni Cam Clark kung saan bumagsak ang Eastern sa 2-1 record. Susunod na mga kalaban ng Rain or Shine ay ang San Miguel Beermen itong darating na linggo na gaganapin sa Inares Sports Center sa Antipolo City habang makakatapat naman ng Eastern ang TNT Tropang Giga itong darating na Biyernes na gaganapin pa rin sa Ninoy Aquino Stadium sa Maynila. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Balitang PBA pa rin, napalawig ng Northport ang kanilang winning streak sa 3 pagkatapos malusutan ng Magnolia 107-103. Hindi maawat ang tambalang Arvin Tolentino at Joshua Munzon kung saan pinangunahan nila ang mga local players sa Northport ng may 27 at 25 puntos ayon sa pagkakasunod. Pinangunahan naman ni import Kadim Jack ang Batang Pier sa nanlikom nitong double-double na may 30 puntos at 11 rebounds. Sa kabilang banda, sa kanyang ikatlong laro bilang isang professional player, ang rookie na si Jerome Lastimosa ang bumondera para sa Hotshots kung saan nakagawa ito ng 27 puntos, 8 rebounds at 2 steals, subalit kapos ito para kunin ng koponan ang panalo na ngayoy bumagsak sa 1-2. Nasayang din ang nagawa ni na Rome De La Rosa at Aris Dionisio na nakascore ng 16 at 13 puntos ayon sa pagkakasunod. Samantala, hindi naman naging maganda ang laro ng import ng Magnolia na si Ricardo Ratliff kung saan nakagawa lamang ito ng 10 puntos. Susunod na mga kalaban ng Northport ay ang Talk and Text sa linggo habang may oras para makapagpahinga ang Magnolia kung saan sa susunod na Miyerkules pa ang kanilang laban kontra sa kaparehong koponan ng Tropang Giga. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Binawian ng Signal HD ang Savage sa semifinals ng 2024 Spikers Turf Invitational Conference. Ito ay matapos dominahin ng HD Spikers ang Spin Doctors 25-21, 25-21 at 25-20 sa kanilang unang asignatura sa round-robin semis na ginanap sa Phil Oil Eco Oil Center sa San Juan. Dahil sa panalo, nakabawi ang Signal HD sa Savage na inupset sila sa elimination round noong Oktubre 25. Pinangunahan ni Louie Ramirez ang Signal HD sa nagawa nitong 17 puntos habang nagdagdag ang rookie na si JM Ronquillo ng 14 na puntos at sina Wendell Miguel at team captain JP Bogaon ay nagambag ng 8 at 6 na puntos ayon sa pagkakasunod. Ipinakita din ni Miguel ang kanyang presensya sa depensa kung saan nakakuha ito ng 7 excellent receptions at 5 excellent digs. Importante din ang ginampanan ni setter Owa Rematar o Retamar para sa opensa ng Signal
kung saan nagbigay ito ng 22 excellent sets para sa ikawalong sunod-sunod na panalo ng HD Spikers. Sunod na mga kalaban ng Signal ay ang FEU DN Steel itong darating na Biyernes, habang makakatapat ng Savage ang Japanese team na Kondo Gumi Hyogo sa kaparehong araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Leo para sa ating segmentong Balitang Sports. Samantala, narito na ang mga latest chika sa ating segmentong Balitang Artista kasama ang nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng ating mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Damay-damay na ito. Tila nakakaladkad na ang lead vocalist ng River Maya na si Rico Blanco na dating boyfriend ni Maris Racal sa issue ng hiwalayan ng dating magkarelasyon na sina Jam Villanueva at Anthony Jennings. Bunga kasi ito ng naging expose ni Jam sa pamamagitan ng mga inilabas nitong screenshots ng palitan ng text messages na nagpapakita ng pagtataksil ni Anthony sa kanya. Kaya naman hindi maiwasan na balikan ng ating mga netizen ang ginawang o naging hiwalay ni Rico at Maris nitong Hulyo at ginawa na itong memes o mga nakakatawang post sa social media. Una dyan ang nag-viral na larawan ni Rico na seryosong nakatingin sa camera at nasa background niya ang kanyang desktop computer na ginagamit sa music production at nakalagay doon ang series of convo at mga larawan ni Maris at Anthony na inilabas ni Jam imbes ang mga sinulat na kanta ng sikat na singer. Kahit wala pa tayong naririnig na komento mula sa OPM singer hinggil sa issue ni Maris at Anthony ay nakaabang ang publiko sa magiging pahayag niya. At umabot sa 7 taon ang relasyon ni Anthony at Jam kaya maraming netizens ang nanghinayang sa breakup ng aktor sa kanyang ex. Gayong ito ang kasama niya noong walang-wala pa siya. Anyway, may mga nakalinyang proyekto sina Anthony at Maris sa ngayon at magtatambal sila nagtambal sila sa teleseryeng Can't Buy Me Love ngayong taon at mukhang maapektuhan ito dahil sa controversial na hiwalayan nila ni Jam na isa na riyan ang upcoming online series kasama sina Ian Veneracion, Richard Gutierrez at Daniel Padilla at magkasama rin sila sa pelikula ni Vice Ganda ngayong ika-50 edisyon ng Metro Manila Film Festival. At apektado rin ang production staff ng upcoming online series dahil sa issue at may mga chika na dadalo ang dalawa sa upcoming press con ng pelikula para sa MMFF ngayong taon, ngunit pinagbabawalan silang magsalita o tanungin tungkol sa kanilang pinagdadaanan. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli nating Gika for today, she is coming home for Christmas. Yan ang matatanggap na regalo ng celebrity at negosyante na si Neri Naig Miranda dahil pinalaya na ito ng korte. Sa inilabas na desisyon ng Pasay City Regional Trial Court Branch 112, ipinag-utos nito ang pagpapalaya kay Neri mula sa Pasig City Jail Female Dormitory na pinirmahan ng Branch 112 Presiding Judge na si Gina Bibat Palamos at natanggap na ng Bureau of Jail Management and Penology ang kautusan mula sa korte at inihain na ang release order habang nasa ospital pa si Neri dahil sa 5 araw na medical furlough nito. Ibabalik dapat sa Pasay City Jail Female Dormitory ang negosyante pero hindi na ito natuloy. Ang pagpapalaya kay Neri ay isang magandang balita para sa kanyang pamilya dahil hindi na ito magpapasko at
magbabagong taon sa kulungan. Inaasahan na kasi na sa Pasay City Jail magditiwang ng Kapaskuhan at bagong taon ang aktres dahil non-bailable o walang piyansa ang kinakarap niyang kasong syndicated estafa. Nauna nang nag-post ng bail si Neri para sa kinakarap na 14 na count ng violation ng Securities Regulation Code at mas pinaaga rin ang arraignment at pre-trial ni Neri base sa kautusan ng korte. Yan ay sa December 11, 2024 mula sa petsang January 9, 2025. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balita artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang naging kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang. Sa studio, kasama natin si Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na si Bea Gaza de Guzman, ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga makakalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.